Pag-usapan natin mga ate at kuya, itong hindi ko alam, sinisindak ba ni VP Sara si Secretary Boying ng DOJ? Pero ito ay isa sa mga proof na may lamat na talaga ang unit team eh. Although hindi lang nire-reveal ni VP Sara na, 'di ba, na siguro may disgust kung kung ano man ang pwedeng tawagin, itawag diyan. Meron siyang pag-o-oppose sa mga ginagawa ng imposibleng bulag si VP Sara eh. Right? Although marami siyang ginagawa. Syempre, Vice President siya. Ito nga po ang topic. Excuse me. Syempre, pangalawang Pangulo, Secretary pa ng DepEd, masipag ang ating Vice President, di ba? Co-Vice Chairman pa yan ng NTF-ELCAC, maraming ginagawa ang ating pangalawang Pangulo. Pero despite her schedule na mukhang hectic, sa tingin ko naman nakikita niya yung performance ni Kuting. Tama ba mga ate at kuya? Siguro naman nalalaman niya, naririnig, nababalitaan niya yung mga foreign policies, paninindigan, performance. Siguro naman nakikita niya yung result ng survey, bakit si Kuting bagsak yung satisfaction ng mga tao. Siguro naman nababalitaan ni VP Sara na ang mahal-mahal ng bilihin, 'di ba? Siguro naririnig naman niya na may kumukumpas, laging bukang bibig ni Spock Sari Roque. Si Spock Sari Roque po kasi ang pinakamalapit na kaibigan ni VP Sara so far. Pumanaw na po kasi si Attorney Bruce Rivera, isang DDS vlogger and blogger dati nga lang at nagkaroon ng aneurysm, 'di ba, kamamatay lang. Malapit na malapit kay VP Sara yun kasi kaklase rin niya yun dun sa law school dati. Ngayon, si Spokes Harry Roque ang parang tumatayong best friend ni VP Sara. At dahil sila ay matalik na magkaibigan, solid supporter ni VP Sara si Attorney Harry Roque na host ng SMNI. At sigurado naman ako nababalitaan ni VP Sara ang ginagawa sa SMNI ngayon na platform nilang dalawa ng kanyang ama, di ba? Or supporter ni PRRD at niya. Sigurado akong nakakarating naman kay VP Sara yung, 'di ba, yung pagkokontra ni Spokes Harry Roque, pagko-question ni Spokes Harry Roque sa pinaggagawa ng Pangulo ngayon. Kaya imposibleng bulag si VP Sara sa kapalpakan, sa pagiging incompetent ni Kuting. Sa tingin nyo, anong reaction ni VP Sara sa tuwing umaalis si Kuting? Masaya ba siya na porking siya ang tumatayong officer in charge? Siya yung pansamantalang Pangulo. Siguro sa mga unang biyahe ni Kuting, happy si VP Sara na nararanasan niya maging Pangulo ng Pilipinas. Kaso mo, mukhang ang nangyayari ngayon mga ate at kuya, walang mukhang wala laging cabinet meeting. Parang bahala na kayo sa mga trabaho nyo, di ba? Saka na tayo magkita-kita, wag muna kayong pumunta dito sa Malacanang, gawin nyo lang ang trabaho nyo, may tiwala ako sa inyo. Baka ganun ang leadership ni Kuting. Kasi nagkakagulatan minsan iba yung sinasabi ng Pangulo, iba yung stand ng kanyang mga secretary, di ba? Katulad ng mga price cap, price ceiling nung nakaraan, iba yung sinasabi ni Kuting sa gustong mangyari ng kanyang mga economic advisors and mga secretaries ng DA, ganyan. What else? Itong paninindigan sa ICC, hindi rin sila magkaintindihan kung ano ba talaga. So mukhang wala talagang regular na cabinet meeting, hindi katulad ni Pangulong Duterte, halos parang araw-araw, lalo nung pandemic. Mag-report kayo sa akin, ano nangyayari sa DOH? May bakuna na ba? Ganyan-ganyan. Sa DepEd, anong balak ninyo? Gaano kalaki ang gagastusin para magpa-imprenta ng mga modules ng mga bata, so on and so forth. Ang peace and order, PNP or DOJ, whatever. Di ba laging may ganong meeting si PRRD, naka-live pa nga. Ngayon parang walang ganyang ganap. At eto nga po, since ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay parang pag-aaralan ang pagpasok ng ICC sa Pilipinas or pagpasok ng Pilipinas at pagpapamiyembro ulit sa ICC, ay mukhang pumapalag na si VP Sara. And kanina nga po, binalita din, siguro nauna lang dito alin kaya ang nauna? Yung pagsulat ni VP Sara o yung pagkaka-announce kanina na parang magkasabay halos Pero ito nahuli ng konti. In-announce kasi po na papayagan na ang ICC na pumasok sa Pilipinas. So kung nahuli man tong hakbang ni VP Sara, timing, right? Parang pumalag si VP Sara. Papapasukin na kasi. Wala naman daw hold departure order ang Bureau of Immigration or DFA na kapag pumunta ang ICC dito ay haharangin sa airport. Wala naman daw ganyang directives, di ba?
So, makakapasok daw ang ICC sa Pilipinas. Ay bakit nga papapasukin ang mga yan? Kunwari mag-iimbestiga? Ano yung pag-iimbestiga? Pabalat bunga? Pautot? Hindi na nila kailangan mag-imbestiga kasi ang ICC, mga ate at kuya, may desisyon na. Hinusgahan na nila ang presidente natin na guilty of EJK. Na utak sa EJK. Meron daw extrajudicial killing sa Pilipinas. Ibig sabihin, pumapatay ng labag sa batas. Kasi di ba pwede namang makapatay kasi ang lalo na yung mga kapulisan na yan, kasundaluhan. Ganun kapag may giyera, may labanan, di ba? Parang normal na makapatay ang ating mga men in uniform dahil inkwentro. Pero yung sinasabi nilang EJK, ayun nga yung mga nangyari ng war on drugs na may mga binalot na ng scotch tape, di ba? Ganyan, tinapon sa bakanting lote, ganon. So siguro yung ibang pulis baka nag-power trip. Pero hindi ganoon ang utos ni Pangulong Duterte na mag-packing tape kayo ng taong mga addict or whatever. Baka yung iba nag-ano na lang din. Baka may kagagawa nun mga sindikato rin. Halimbawa, meron silang mga miyembro na sa tingin nila ikakanta sila. Chinugi na nila. Tinapon sa bakanting lote at ibinibintang na sa pulis. Lalo na kung nasa record na ng hit list ng mga kasundaluhan natin o kapulisan, kapag mainit na ang pangalan, di ba, or ganon, natukhang or kasama sa intel ng Pangulong Duterte, o basta kakanta or mukhang bibigay, weakest link baga, tigtigehin na at ibintang na lang sa pulis. So, mag-iimbestiga dito ang ICC, may desisyon na sila guilty na nga raw yung presidente natin At ito na mga makapili na mga politiko sa atin ay willing talagang ilaglag si Pangulong Duterte, no? Ilaglag sa patibong ng ICC, willing ipatapon si PRRD, ipabitbit si PRRD sa ICC at ikulong abroad. Si VP Sara ay madadamay. Kasi hindi lang si PRRD ang target ng ICC. Salamat po Ferdinand Magellan Jr. Hindi lang si VP Sara ang target, si Senator Bato rin. Kasi siya yung Chief PNP, nababanggit ko na yan. Si Vitaliano Aguirre, mukhang matatarget din yan. Tsaka si VP Sara, na hindi naman involved sa war on drugs. Ay kasi nga, mukhang malaking pangamba talaga si VP Sara sa mga tatakbo sa 2028. Presidential elections yun, layo-layo pa. 4 na taon mahigit pa. Halos 5 taon pa. Bago yung election, pero ngayon pa lang. O eto, sumulat na si VP Sara. Kasi ang pahayag ni Kuting napakahina. Dito nyo makikita kung sino ang malakas sa dalawa. Sino ang, decisive. Aside from decisive, sino yung malakas ang paninindigan. Ay si Kuting, gigewang-gewang. Nung in-interview ni Miss Maharlika noon, sabi niya, di ba, hindi tayo magpapahawak sa ICC. Ganyan, tama daw ang ginagawa ni Pangulong Duterte na humiwalay na sa ICC. Ngayon naman, pag-aaralan daw kung babalik daw ang Pilipinas sa ICC, magpapamiyembro ulit. Perang matumataginting yan mga ate at kuya, milyones, taon-taon. Pag nagpamiyembro ang Pilipinas sa International Criminal Court again, or sa Rome Statute rather, millions in dollars ang binibigay ng bawat bansa na sumasali dyan para maging miyembro niyan. Gagastos tayo ng millions in dollars na naman. Ay, ang mahal-mahal na nga ng bilihin dito sa Pilipinas, nakukurakot pa ang pera, di ba? Bilyones ang, alam niyo na, expenses sa, ang daming kamkaman, laging may nananalo sa loto, tapos yung milyones na pera, in dollars yan, millions in dollars, ibibigay natin sa ICC para maging miyembro lang. Ay, kung ang Anemika nga, tumalikod sa ICC, ano sabi ng Anemika? Subukan yung pumasok dito sa Anemika. At matatarget sila, something like that, no? Kumbaga ikakalabanin ng Anemika ang ICC. Ultimo Anemika nga ayaw sa ICC, tayo pa. Ang gusto daw mangyari kasi ng mga politiko dyan ay para wala nang mga extrajudicial killing, wala na daw violation of human rights. Yung mga human rights na yan, kaduda-duda na yan, parang mga makakaliwa na yan Pautot na lang yung human rights violation. Anyway, nagpadala ng sulat si VP Sara sa DOJ. Hinggil sa ICC issue, inilatag ang argumento at ikukonsidera daw, sabi ni Asek Clavano. Gwapo yung Clavano Ayan, inihayag ng DOJ, Assistant Secretary ni Boying siguro yung Clavano, na natanggap na nila ang sulat ni Vice President Sara hinggil sa posisyon nito sa issue ng muling pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa International Criminal Court.
Ayon sa DOJ, valid at may bagong argumento si VP Sara at kasama ito sa mga ikukonsidera na sa pag-aaral sa isyu. Ang tanong, pakikinggan nila ang sulat ni VP Sara? Buksan nga natin yung video. Ang tanong, pakikinggan nila ang may commercial. Didinggin nila ang argument ni VP Sara? Hold on. Eto, panoorin natin. Valid daw yung argument. Kasi ang argument ni VP Sara doon, patungkol na rin sa jurisdiction. Hindi tayo sakop ng ICC, nag-quit na tayo. So bakit pa sila papapasukin? Kaya nga ang gusto yata mangyari ng kampo ni Kuting, at tingin ko naman hindi si Kuting ang may gusto niyan, ay pag-aaralan ang pagbabalik sa ICC. Babalik ulit. And then, pag nakabalik tayo sa ICC, maging miyembro na tayo ng Rome Statute, kakalkalin ulit yung EJK against Pangulong Duterte. Bago dumating ang 2028 national elections, kung saan sa tingin natin tatakbo si VP Sara at kakalabanin ni Boy Itlog, o nabiyabit na si PRRD palabas ng bansa natin. May nakita akong post kanina eh. Sige, hanapin ko. Panoorin muna natin to. Hold on. Hold on a second. Panoorin natin ang Beju. Ay, di yan. Hold on. Balik tayo sa video. Panoorin nyo. Panoorin natin rather. Natanggap na ng Department of Justice ang sulat ni Vice President Sara Duterte. Ay, ba't wala nakita? Kaugnay sa posisyon nito sa issue ng pagpasok o posibleng pagsapi muli ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Age DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavado, Gwapo no? valid at may mga bagong argumento Talaga yung ang napansin sulat ni ko. VP Sara. Sinabi ni Ase Clavado na tiyak na kasama ito sa ikukonsidera sa kanilang gagawing pag-aaral. Just for the record, yung mga arguments po niya ay very valid, kagaya ng yung jurisdiction, yung complementarity issue, the mechanisms by which we will hold people accountable, for example, the rules of evidence. Okay, consider naman daw yung sinulat ni VP Sara ang tanong, pakikinggan si VP Sara, papansinin si VP Sara. Good luck VP Sara, pero salamat nag-initiate ka, kinokontra mo ang pagpasok ng ICC, hindi dahil lang iyong ama ay makakaladkad palabas, pero dahil nga wala na sila ditong karapatan sa Pilipinas at hindi naman tayo miyembro niyan. Samantalang yung si Kuting, hindi man lang kalabitin ang DOJ, ay sakop niya yan. Huwag nang papasukin yung mga lintik na yan. Hindi ba tayo miyembro niyan eh. Walang paninindigan si Kuting. So iba ang paninindigan ni Kuting kumpara kay VP Sara. Sino ngayon sa dalawa ang may balls? At sa tingin nyo, buo pa ang unit team? Nga pala, pagpasok ng ICC, anong gagawin natin? Ano ang gagawin ng mga Pilipino sakaling maglakas loob na kalad ka rin si PRRD? May nabasa lang akong post, mga ate at kuya. Ayan o. Sino itong nasa bugtong? Bugtong-bugtong. Malayang makakapasok pero hindi malayang makakalabas. Clue, 3 letra. Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.